Meron daw isang loan app, trending, professional loan app, na pwede daw magpautang ng 200,000 pesos. Pwede ka daw umapply online. So, hindi mo kailangan ng invite tulad ng mga ginagawa ng mga bangko. Is it really worthy na ibigay nyo yung mga personal information nyo at makipagsapalaran kayo sa loan app na to in the hopes na mabigyan ka ng 200,000 pesos na loan offer? Huwag mo nang i-download, guys. Panoorin nyo muna yung video na to at silipin kung okay ba siya o hindi. Hello everybody! Welcome back to my channel kung saan sinisilip natin at inaalam natin ang totoong kulay ng mga loan apps na nag-a-advertise kung saan-saang social media na lang. And today's spotlight is on Lend Ako na nada-download po sa Google Play Store kasi claim niya legit daw siya. But like I always say, legit is not always bagay para sa atin. Kaya nga, sinusuri natin yung mga loan apps dito. So yun, napadownload ako kay Lend Ako guys sa Google Play Store. And then, 200,000 yung sabi niya na pwedeng bayaran sa loob ng 130 days. At yung interest daw ay nasa 0.03% lang daily. Naniniwala ba kayo dito? So, huwag nyo munang i-download yan, guys. Watch till the end. Yun kasi basta-basta mong tiwala, guys. So, pagkatapos ko siyang di-download dun sa Google Play Store, yung kaagad na nangyari, humingi na siya kaagad ng permission na i-access yung iba't ibang na meron yung phone ko. Meron siyang page na gano'n. Iso-scroll down mo, tapos mag-click ka ng privacy policy na nag-a-agree ka doon. And then, i-click mo yung agree. So, by the way, sisilipin niya rin kung anong mga loan apps yung nasa phone mo. Kasi ito, sa last app list description. You need to obtain your app installation list. Gusto nyo makita kung ano pang loan app yung meron sa phone nyo, guys. It's good to be aware. Pagkatapos mo agree doon, kailangan pa isa-isa mo pa siyang bigyan ng permission tulad ng access sa camera, yung sa location, yung mga ganon. Manage phone calls. Ba't nila ginagawa to? Tapos mga SMS, ano? Ayan yung initial offer. 30,000 pesos. Nung i-download ko siya, sabi niya maximum 200,000. Nung naano ko na siya, nung binigyan ko na siya ng permission, yun, bumaba. Naging 30,000 pesos na lang. It was 120 days. Pero nasa 0.03 daily interest pa rin yung sabi niya. Is it really worth na ibigay yung mga personal information nyo sa mga loan app na to? Baka naman kasi pagkatapos ng lahat ng information na binigay mo sa kanya, reject ka. O di kaya pag mahal ka din yung offer. Binigay ko yung lahat ng hiningi niyang information. Yung offer niya, wala kang offer. Reject ako. In your face, rejected. Pagkatapos ko ibigay yung lahat ng information ko, guys. Naghirap pa akong mag-fill out. Unfortunately, your personal information does not qualify for the applied loan. Please try again after August 3rd. Oy, pwede ako mag-try again after a couple of days. Maybe siguro ang dami-dami ng mga loan apps na ka-install sa phone ko, kaya ako ni-reject. But that doesn't matter, guys, kasi tingnan yung mga sinasabi sa reviews. Dapat ito yung inuuna nyo eh. Kasi hinanap ko yung example ng mga loan calculation niya. Doon ko, guys, nalaman. Babawi siya sa processing fee. Kasi merong isa dito na yung sabi, yung kanyang offer is 1,000 pesos, guys. Pero yung na-release sa kanya is 706. Pero yung babayaran niya is 1,020. So, yung interest ay nasa 20 pesos. Kasi, 0.03% interest daily nga, no? Which is true and very inviting. Pero yun pala, yung processing fee is nasa 29.4, which nakita ko at the end of the application. Ito yung mga masasaklap kasi dun sa social media, sasabihin nila na mababa daw yung interest, mahaba yung term, but mabibigla ka, guys, after everything that you've given to them, after submitting everything, dun mo makikita sa dulo, sa pinakadulo na, guys, na meron pala siyang mga processing fee na ikakatas bago i-release yung loan mo. So, paano na kung nagkaroon ka ng offer ng 200,000 nga, hindi mo binasa yung lahat-lahat, pindot ka ng pindot, mabibigla ka na kung 29.40% pala yung kanyang ikakaltas, mabibigla ka na almost 60,000 pala yung processing. That doesn't sound right to me. So, ewan ko sa inyo, guys, ha. So,
apply at your own risk kasi para sa akin, ayoko ng mga ganitong klaseng mga loan apps. Kung talagang matigas yung ulo mo, let me show you screenshots para alam nyo kung ano yung mga nangyayari kapag nag-a-apply. So yun nga, pagkatapos mong bigyan siya ng permission sa mga iba't ibang nasa loob na cellphone mo, ipapakita niya yung offer niya. Like I said, yung kanina, naging 30,000 pesos na lang. At pagkatapos nun, i-click mo na yung apply kung gusto mong patuloy. Again, hihingi na naman siya ng permission na i-access yung SMS mo. Ilang beses siyang hihingi ng permission, ha? At pagkatapos nun, ibibigay mo na yung mga personal information mo from your email. But bakit siya hihingi ng WhatsApp number? Gender, yung birth date mo, hihingi niya rin. And then, 3 contact information yung kailangan niya sa inyo. Siyempre, kaya siya hihingi ng permission na i-access yung phone book mo kasi pipili ka dun sa contacts mo. And then, hihingi siya ng work information. So, pinapalabas siya dito, tumatanggap daw siya ng student. Ito yung nakakatawa. Guys, be careful kung ano yung isasubmit yung information dito. Kasi yung ako sana, kukunin ko lang naman sana yung idea kung ano yung mga information yung kukunin niya kung sinabi mong contact worker ka, self-employed ka, unemployed, or student. Nagkamali ako, guys. Akala ko kasi makakapag-back ako. Na-click ko yung student. Ayun. Na-click ko yung student. Kaya napunta kaagad ako sa next page kung saan hiningi na yung aking ID. At saka nagbigay ako ng ID type ko, yung picture, ako together ng ID, yung facial recognition, and then yun. Ito yung mga IDs na tinatanggap ko, guys. So, my conclusion is, maybe the reason why kanya ako ni-reject, kasi hindi naman ako student, mga best. So, hindi ka maaaring basta-basta mag-back dito. Kailangan tama yung mga pinaglalagay niyo. Is it really worth na bigyan natin siya ng access sa ating mga information, ng access sa ating mga phone, bigay natin yung ating mga very precious data sa kanya? Is it really worth it? Palay mo, in the end, reject ka pa rin wala. Goodbye personal information ka na, nabigay mo na. Or, mabibigla ka, mapapapindot ka, pindot ka ng pindot kasi medyo, sometimes kasi napipressure tayo. Bakit, what if, na-offeran ka na ng 200,000, pindot ka ng pindot, yung ending pala, kakaltasan ka ng napakalaking processing fee. Maging long-term pa yung payments mo, pero yung masakit dito is processing fee. So guys, please take note of the things na pinipresent sa'yo. Study the terms and conditions bago mapa-yes or mag-confirm sa mga loan apps kasi magugulat ka na lang talaga, sasakit na yung ulo mo. I really hope you appreciate this video, you guys. Kung meron ako nakalimutan, of course, put it in the comment section below. At kung hindi ka pa subscribe sa channel, subscribe na kayo, guys. Marami kayong matututunan dito. So, I will see you on my next vlog.